Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today is Thursday. Ayun, at ngayon, hi baby ko. Nag-isidam lang. At saka mayroon one of my subscriber na request siya na gawin ko yung wedding day. Gawin ko yung story. Basta ganyan yung about sa wedding namin ng asawa ko. Kaya lang, marami naman din talaga nagre-request. Kaya lang talaga, hindi ko magawan kasi wala namang nangyaring sobrang, alam mo yung special na nangyari sa kasal namin ng asawa ko. Kasi sobrang mabilis lang talaga yung nangyari lahat. Sobrang bilis lang talaga nangyari para sa akin. Kasi 'di ba yung yung iba na babae talagang o yung mag-couple talagang inaabot sila ng taon, talagang inaabot nila bago sila magkapagpakasal. Marami muna silang nararanasan ng mga pagsubok. Ganyan, pero sa amin, sobrang bilis lang talaga. June kami nagkakilala ng asawa ko. June, July, August, September. September siya pupunta ng Pinas, di ba? Tapos, yung pagka-uwi niya ng September sa Pinas, 1 week siya nag-stay sa bahay. Tapos, napag-usapan ka agad yung about sa kasal. Yung kinabukasan, siguro inalam namin yung mga paper na kailangan para makuha yung yung permit ba yung sa kasal, hindi ko alam talaga. Basta ayun, lahat ng paper na ginamit namin na mga kinailangan namin, hindi ko natandaan hanggang ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano yung mga tawag doon. After namin malaman yung mga kailangan na paper, mayroon pa siyang mga, alam mo yon, kailangan niya na bumalik dito sa Turkey. Tapos pagkabalik niya, September, October, mga September katapusan siguro siya yung pangalawang balik niya sa Pinas. Kasi kailangan niya mag-stay doon ng 15 days yata para makuha namin yung yung tawag doon, yung permit ng kasal. Or hindi ko alam, basta ganon. Tapos after namin makuha, di ba ngayon nakuha na namin. Bukas, ikakasal na kami. Tapos bukas din hapon, uuwi na si Murad dito sa Turkey. Kaya mabilis lang talaga yung nangyari. Mas pinaagad din namin yung kasal, 7 kaagad. Is namin yung mga table, yung mga uupuan ng bisita. Kasi nagpa-cater lang naman kami guys noon. Tapos nagpaano ako doon sa kaibigan ko na magpatawag doon gusto ko kasi talaga ganon, tawag doon yung pilik mata ko, ganunin. Nakakaloka pa doon. Yung isa lang talaga yung tumaas. Tapos yung kabila, hindi siya umayos. Okay na yon, umuwi kami sa bahay. Tapos napansin ng asawa ko yun na bakit ganyan yung pilik mata mo? Isa lang yung tumaas. Bet, sabi niya, bakit isa lang yung tumaas, yung kabila hindi? Sabi ko, hindi ko alam yun. Hiyang-hiya tuloy ako doon. Tapos, pa-bridal shower pa yung pastora namin doon. Tapos, ayun, pa-surprise bridal shower. Pero yung totoo, alam ko na talaga yun eh. Alam ko na talaga yun eh. Okay na yun, basta yun na yun. Basta nagpa-bridal shower. Tapos, ang afternoon guys, nagpagano na ako na pilik mata. Tapos yung iba, 'di ba, may tinatawag pa sila na pa-buterus. Basta ganon. Sa akin wala naman akong ginawang ganon kasi nung gabi na yon mismo, alam mo yung parang walang mangyayari kinabukasan. Yung gabi na yon mismo, nakikipagkwentuhan ako doon sa mga kamag-anak ko na pumunta sa bahay. Doon ka din kasi sa natulog kasi malayo sa taga Batangas kasi. Tapos yung asawa ko noon, yung gabi na yon, nabubuwisit na siya sa akin kasi sabi niya, Akira, antok na ako, ang ingay niyo, hindi ako makatulog. Ganyan, sabi niya, matulog ka na. Tapos hanggang 4 gising ako noon. Tapos mga magpa-5 siguro doon ako, dinalaw ng antok. Tapos nakatulog ako. Tapos bigla na lang akong ginising ng tita ko. Sabi niya, Akira, nakahanda na kami lahat. Ikaw na lang yung hindi. Tapos, minasa ko lang yung ulo ko. Kinanan ko lang yung buhok ko. Tapos, sinampuan ko. Naghilamos ako, ganun, toothbrush. Tapos, ganun. Ayun lang yung nangyari. Tapos, sa pinsan ko, tirintas lang ako ng dalawa. Alam mo yung tirintas dito, tapos ganun lang yun. Ganun yung ginawa. Tapos, nagpa-makeup ako sa tita ko. Kasi yung tita ko sobrang puti. Kala ko, babagay sa akin yung makeup na makeup niya. Alam niyo ba, hindi bagay sa mukha. Ako tanga, mas maano pa ako sa clown. Parang nakakatawa yung mukha ko. Hindi na siguro sila nagre-react. Pero, alam ko talaga napansin nila yung makeup ko nun. Kasi nakakulay blue. Tapos, nakataas yung isang pilik mata. Tapos, yung isa na hindi umepekto yung pinagawa ko. Hindi madala sa mascara. Kasi yung sa mascara, okay. Ay, yung sa mascara ba yun? Hindi mascara, hindi siya ma-curl nung curl eye. Basta ganun yun. Ayun.
Pagkatapos dun guys, mga ano na yun, 7, pumunta na kami dun sa kasal, sa venue, o diba? Ayun. Pagkatapos nun, pagka nandun na kami sa venue guys, sabi nung ng pastora namin, sino ba yung sabi nun, na dahan-dahan lang yung paglalakad mo, dahan-dahan lang, ganyan. Ako, ang bilis-bilis ko maglakad, parang tumatakbo, parang may hinahabol na gusto kong makuha. Gusto ko kasi guys na matapos na kaagad yung yung araw na yun, kasi sobrang nahihiya ako. Hindi ko kasi akalain naman na ikakasal, kasi dati hindi ko naman plinano na, hindi pumasok sa isip ko na gusto kong ikasal, gusto kong magpakasal, ganyan. Para kasi gusto ko live in, pero gusto ko magkaanak, gusto ko magkaasawa, pero ayaw ko nang magpakasal. Ayaw ko talaga magpakasal. Kaya nung araw na ikakasal ako, parang wala talaga ako sa mood. May gano'n naman babae, may gano'n naman tao ako, isa na ako doon. Kasi 'di ba yung ibang mga babae gusto talaga nila ay pinagpaplanuhan yung kasal nila, talagang in grande yung mangyayari. Ako wala lang talaga. Alam niyo yun na parang normal na araw lang talaga na alam mo yung gustong ko nang matapos kasi wala ako sa mood nung time na yun. Hindi sa kinakahiya ko yung asawa ko. Talaga lang na gusto ko matapos yung araw na yun kasi talagang nahihiya talaga ako. Tapos after pa nun, 'di ba? Tapos nakakatawa pa doon kasi 'di ba may sinasabi sila na yung talaga halatang hindi pinagkahandaan kasi talagang binasa ko lang dun sa paper na dala-dala namin. Yung sasabihin namin for awards, ganyan. Hindi ko alam yun. Binasa ko lang talaga tapos ang bilis-bilis ko kung basahin. Tapos ang hinahinang ng boses ko. Sabi pa nung pastor na sa amin, nagkasal sa amin na ang hina ng boses mo, bata ka. Tapos, paano lang yung simple lang yung sinabi niya ha? Hindi ko alam kung narinig na basta pa simple lang hina ng boses. After ng marriage pala yung sinabi niya sa akin na nagpepermahan na kami. Di ba mga ninong-ninang nagpeperma, ganyan. Tapos noon, di ba may iba pa kasing tao na na nagkukuha-kuha ng picture. Parang ayaw ko talaga magpa-picture nun kasi naman yung pagmumukha ko nun, alam mo yun, hindi ko talaga gusto yung makeup. Para akong alam mo, pulang, hindi naman siya mapula. Nilagyan lang ko ng konting papula tapos blue pa yung nakalagay sa sagwa. Hindi bagay sa akin. Ayun, tapos after naman nung kasal namin, ano nangyari? Wala naman na nangyari guys, talaga. Walang talagang nangyari. After nung kasal namin, umuwi na yung asawa ko dito sa Turkey. Inihatid ka agad namin siya dito sa airport. Hindi pala hanggang airport kasi ayaw niya na hanggang airport. Kasi kaya na lang pumunta doon. Ano pa bang nangyari nung kasal? Wala namang nangyari, ibang nangyari nung kinasal kami. Hindi ako kumain ng maayos dun sa kasal. Tapos may nagpipicture pa. Parang wala lang talaga. Okay lang naman. Pero hindi naman kasi ayaw ko talaga na ikasal ako. Ganon. Pero kasi para sa akin kasi, pag iiwan ka talaga ng isang tao, walang magagawa yung kasal na yan. Ganyan. Kaya yun yung pumasok sa isip ko. Talagang, wala naman talaga magagawa yung kasal kasi, mayroon yung yung kaya mong, ipatulpo yun. Ay, ipatulpo mo yung partner mo. Ganyan na itulpo na tuloy. Kasi ang daming, ayun yung pag kinasal. Pero yung, para kasing sabi ko sa isip ko, pag kinasal yung isang tao, hindi na ba pwedeng humiwalay? Pero, ayun, nalaman ko na wala naman ding magagawa yung kasal. Pero mas maganda talagang ikasal guys, para alam mo yung may basbas yung pagsasama nyo, ganyan. Kaya, okay, mas maganda na ikasal. Kaya lang ako talagang para sa akin, ayaw kong ikasal ako. Kaya lang, nakasal ako. Pero okay lang, masaya din ako ngayon. Ngayon, masaya ako guys. Sabi ko, buti na lang kinasal ako. Ganyan. Tapos, hindi rin ako, diba, may mga nakikita ako na nagpo-photoshoot para sa kasal. Ganyan. Ako, wala akong inggit na nararamdaman. Alam mo yung, wala lang sa akin. Pero nagagandahan ako sa kanila parating na yung asawa ko. Nakikita ko na yung niya. So, yun, wala ako nararamdaman na inggit. Ganyan. Kasi, okay lang talaga sa akin na na hindi yung grande yung kasal ko, hindi ganon ka ganda yung moment na nakuha ko nung kasal ako. Pero okay lang din sa akin talaga na basta, ayun, okay na, wala nang problema sa akin yung ganon.
Kaya wala akong inggit-inggit na nararamdaman pag kinakasal yung mga kakilala ko na ang gaganda ng kasal nila. Tapos, nung araw pa pala ng kasal namin guys, talagang, alam mo yung mas lalo akong nahiya kasi yung mga tao doon na bisita namin, nag-request na ano, 'di ba sa sa Turkish culture, ang kiss na pag kinakasal ng isang tao, ang kiss sa noo. Kaya lang, yung mga tao, syempre, hindi may iwasan yung tuksuhan, ganyan-ganyan, kiss sa lips, ganyan-ganyan. Alam mo yung nararamdaman ko nung araw na yun. Wala, hindi ko na pala sasabihin. Ayun, sobrang nahihiya talaga ako. Tapos, ayun, inis ko siya na alam mo yung, sobrang hindi pa nag-uumpisa yung isang segundo, tapos na kaagad. Alam mo yung gano'n? Sobrang bilis lang talaga. Parang sabay lang ng kurap mo. Ganon. So, ayun lang naman guys yung may share ko nung kinasal kami ng asawa ko. Kasi wala talagang special na nangyari. Special lang kinasal kami. Ayun, pero wala nang iba pang nangyari. Walang ibang mga kwento-kwento. Walang ganun. So, ayun lang guys. I hope you like this video. And ayun, sana gustuhan niyo talaga yung video kahit wala namang kaano-ano yung kwento ko. So that's it for my vlog. I hope you like this video. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye!